What's going on guys, Don is here. Meron lang akong tatabasin plyboard dito. And kailangan kong unahin mag-grip ng mahigit 4 inches dito sa kahabaan ng 8 feet na plyboard. Pero yung ginagamit kong traxo ay mahigit 4 feet lang. Ang ginagawa ko ay pagkalagay ng marka doon sa kailangan tabasin, i-align ko na yung isang dulo ng traxo sa mark na ginawa ko at ika-clamp. Gamit ang adjustable square, binabump ko ito sa opposite side ng traxo at sa edge ng plyboard. At gagamitin ko ng reference ito para sa distance dito sa kabilang dulo ng traxo. At dahil hindi ko nga maklamp ang kabilang dulo, ginagamitan ko na lang ito ng nailer para hindi siya gumalaw. At ngayong stable na siya, pwede na ako magsimula mag-cut. At dahil bitin nga yung traxo, bitin din yung aking pag-cut. At minarkahan ko lang yan para makita nyo yung magiging resulta mamaya. At para maging perfectly straight at continuous yung pag-grip ko sa plyboard, ang adjustable square pa rin ang gagamitin kong reference para may posisyon ang traxo. At pwede ko nang ituloy ulit ang pag-cut nito. At kung makikita nyo dyan sa minarkahan ko kanina, wala kayong makikitang bakas na huminto ang pag-cut. Parang continuous pa rin ang pag-cut na ginawa ko. At kung susukatin naman natin ang natabas ay 5 and 13/16 at ganon din sa kabilang dulo 5 and 13/16 din. Kaya maganda talaga na parallel ang sides ng inyong mga traxo para nagagamit yung reference pati yung kanyang backside. At di ko na rin mabilang yung mga nagtatanong sa akin tungkol dito sa adjustable square. Yan yung brand niya, Johnson Level & Tool, at hindi ito locally available dito sa Pinas. Tatay ko ang bumili nito nung nasa abroad siya, at yan may date pa nga at kaedad ko pa. Pagdating sa pagtatabas ng mga 4x8 na boards, perfect combination talaga ng aking DIY traxo ang adjustable square na ito. Kaya dito pa lang ay nakakagawa na ako ng perfectly square at identical sizes na mga cuts. I think that was it. Thanks for watching, keep safe, and see you on the next one.